O gusto na mga kababayan na i-clip ng ilang mga senador ang authority ng mga national government agencies including mga local officials, lalo yung mga mayor sa pagwawaldas pagagastos mga kababayan ng confidential funds. Kasi nga po, lumalabas, talagang naabuso na po. Maraming lumabas na sugapa po sa sa paggamit mga kababayan nitong confidential funds. At yan tuloy mga kababayan, dahil dito sa kontrobersyang ito, pati si Vice Ganda, ginawang katatawanan po yung confidential funds. Ginawang joke po ni Vice Ganda, yung confidential funds. Sabi ni Vice Ganda sa kanyang post, ikaw ba yung tipong manager, kunwari, sasabihin mo, ano lang, 8,000 lang pera, pero talagang 10,000 yung binigay sa inyo para mas malaki yung sayo? Sagot ng kinakausap ni Vice Ganda, secret po talaga. Confidential din yung confidential din yung talent fee niya. Oo, tapos maubos mo rin sa 11 days. Maubos din daw po mga kababayan sa 11 days. Pinatamaan mga kababayan ni Vice Ganda si Inday. Loko talaga po itong si Vice Ganda, kaya madalas masuspend. But anyway mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the Land of Fear, na maraming mga opisyal na mahilig sa confidential funds. Kaya sabi po ni Senate President Mig Zubiri, kailangan na umaksyon tayo rito. Kailangan niyang limitahan yung paggagamit ng mga confidential funds kasi po naaabuso ng masyado. That includes po yung sa mga mayors. Kasi po, sumingaw po mga kababayan sa report ng COA na top notcher po sa buong Pilipinas, yung Davao. Si Inday mga kababayan, umabot na bilyon mga kababayan yung confidential funds ng Davao. Nag-enjoy masyado po si Inday. Yung confidential ng kanyang tatay, dinobli pa niya po, mga kababayan. Kaya sabi po ni Mig Zubiri, ito po, any legislative proposal anya to clip the authority of national state agencies to use confidential and intelligence funds should also cover local government units. Tama! So, Zubiri issued the remarks sa gitna po ng ongoing audit na ginagawa po ng Senado sa pamamagitan ng Senate Oversight Committee dito sa mga confidential funds. So sabi dito sa balita, he was also responding to the plan of Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III to file a measure limiting the allocation of lump sum funds for undercover operations to select government agencies. Kasi lahat na lang po humihingi ng confidential funds. Nasarapan po yung mga opisyal. Sarap na sarap sila, mga kababayan, sa paggastos ng hindi nila pera. So sabi rito, the Senate leader however did not mention the issues hounding
Vice President Sara Duterte, who reportedly received a staggering 2.7 billion pesos na tumataginting mga kababayan in confidential funds when she served as mayor of Davao City from 2016 to 2022 based on the annual audit reports ng Commission on Audit. Matindi po, oh. 2.7 billion. 2.7 billion mga kababayan ang confidential funds ni Inday nung mayor siya. Nakalkal na niya Mr. Maravillas, umalingasa. Yan kasi napakaaga kasi yung pamumulitika. Announce kasi yung kanyang mga supporters na tatakbo talaga si Inday for president sa 2028. Talagang kakalkalin yan. Tulad mga kababayan nung panahon ni Gigi Marbinay. Sabi rito, he pointed out further that the confidential funds daw mga kababayan ng ilang mga lungsod sa ating bansa amounted to 90% of their yearly expenditure program. Matindi po. But Zubiri also acknowledged, sabi rito, that scrutinizing the confidential fund anya allotments nitong mga local government units would not be easy dahil po sa Republic Act number 7160 o itong Local Government Code grants fiscal autonomy sa mga local government units po. Ironically anya, sabi ni Zubiri, it was Pimentel's father, si Nene Pimentel, who authored the law that allowed local government units to craft their own spending plan based on their internal revenue allotments. Ngayon, anya, just to be fair, the Senate President said, if you want to do that, anya, for national government agencies, it should also be done with the local government units because they also use people's money. O ngayon, sabi dito sa balita na nakalkal, yung confidential fund po, mga kababayan ni Inday, the 2.6 billion pesos confidential fund spent by Duterte when she was mayor of Davao City could have given 77,000 teachers an additional 5,000 pesos cash allowance annually in 6 years. Or the 385 million pesos a year could have built 154 new classrooms or 924 new classrooms in 6 years or buy 11,332 laptops for teachers. Diyan sana anya nagamit yung pondo, mga kababayan. Sabi dito sa balita, ayun, ubos na po. Sabi naman po ni Nueva Ecija Representative Rosana Vergara, Chair of the House Committee on Social Services, that the confidential funds anya should also be allocated to agencies that would benefit sana yung ating mga farmers, especially in the sale anya of their palay. If I will be asked anya, I want the confidential funds to benefit the farmers or have this allocated as budget for the National Food Authority so they can buy palay from our farmers so that traders won't dictate the prices. Sabi po sa isang interview sa radyo ni Congresswoman Vergara. Tama, mga kababayan. So, panahon na talagang siya sa ating maigi. Tingnan ito pong walang habas na paggagasta. Imagine, si Inday po, siya ang top notcher, mga kababayan, of all cities in the country sa paggastos.
At siya may pinakang malaki na allocation mga kababayan nung mayor pa siya. Panahon na po na itama yung mga mali. Ayos? Ayan man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.